mga investors daw ngayon, wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Di totoo yun. Kung meron mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-iinvest. alam mo yun, yung mga one-liner nyo na yun, ang, kaya kayo nagte-trending eh. Magandang araw po, si Katunying po ito, Anthony Taberna po lamang. Ako po ay masayang masaya dahil nakumbida po ako dito sa Bagong Pilipinas Studios. Bago daw po talaga to hindi lang sa pangalan, kundi bagong studio po ito. At mabuti na lang po at nakapagsuot ako ng ganito. Medyo spooting po tayo, nakapag-coat. Kasi malamig pala dito. Ang inaalala ko lang, baka dahil sa malamig, malaki binabayaran sa kuryente no may-ari ng building na to. Well, speaking of kuryente, maya-maya po, meron po tayong makakahuntahan tungkol po sa ating energy sector. Ito po kasing imbitasyon sa atin na to ay may kinalaman sa ano bang sitwasyon ng ating bansa sa larangan po ng ekonomiya sa paningin ng mga bigatin sa ating lipunan. Ang ibig sabihin ng bigatin, sila po yung mga captains or movers ng industriya po natin. At tama-tama po naman ito pong nakumbida natin kahit na napaka-busy po niyan tao. Nako, sinabi ko sa inyo, napaka-busy. Yung bang makausap mo ngayon, mamaya wala na, nung pala nasa ibang bansa na, literal po yon pag sinabing busy. Kinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong bisita. Ang tawag po sa kanya ay EKR, Enrique K. Razon, si Tito Ricky. Tito Ricky, kumusta na? Tito Ricky. Kamusta, Katunying? Gandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Nakikitito na po ako. Alam niyo naman, nagdidikit ako sa mga katulad niyo. Baka sakaling mahawahan po ako. Opo. Kayo po ay, tama po ba dinig ko kanina, nasa Botswana kayo ngayon? Kasalukuyan dito ako sa Africa, Botswana. Opo. Bato ba kayo nandyan? Trabaho pa din? Halo-halo. Pero ngayon, nasa safari kami, bakasyon. Opo, ay mabuti naman, nakakapagpahinga din kayo paminsan-minsan. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, at kung hindi naman ninyo alam, parang mahina kayo, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Tito Ricky, si Ginoong Enrique Razon, siya po lang naman ang chairman of the board ng ICT CSI. Hindi po ba? ICTSI. Ayan, yan po yung pagdating sa mga puerto. Siya po ang chairman yan. Siya rin po ang chairman ng Bloomberry Resorts Corporation. Siya po ang chairman ng Manila Water Company. Kita nyo na, kahit saan katumingin, nandun siya. Tapos, siya rin po, ito, importante ito. Siya po ang chairman ng Prime Infrastructure Capital Incorporated. Ang tawag po dyan Prime Infra. At doon po natin tututukan ang ating pong talakayan. Unang-una po, Sir Ricky, Tito Ricky, ba't ba naisipan yung pumasok dito sa larangan po ng energy? Kasi yan ang energy. Halo-halo na ako, Tagalog at English. Opo. Pinaka-importante sa kahit anong economy sa buong mundo ay energy. Energy supply, energy cost, saka yung infrastructure sa energy. Tayo ngayon, medyo ang supply-demand hindi masyadong balansyado, kaya kailangan talaga ng investment at development sa energy infrastructure. Kaya priority ng gobyerno ngayon yan. Tama po kayo, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa Pilipinas, mula pa noon, kung di po tayo ang pinakamahal, isa sa pinakamahal pagdating po sa power rate. So, importante po sa atin na matutukan po itong energy. Well, ang energy po meron generation, meron transmission, meron pong distribution. Saan po ba doon yung inyo pong pinaglagakan ng inyong negosyo? Kasi ang programa ng gobyerno, renewable energy, 35% by 2035, 50% by 2040. So doon kami naglalagay sa paano i-stabilize yung renewable energy sector. Kaya, dahil sa problema sa transmission.
Ang distribution natin medyo okay. Ang problema na sa generation, transmission, saka storage ng power. Yung pag-stabilize ng grid na sinasabi. Doon yung mga problema natin. Kaya mataas yung supply natin, halos tapat lang sa demand. Kaya mahal at saka tayo nagkakaproblema. Kumusta po naman ngayon? 'Di ba, pumasok ang administrasyong Marcos 2022. Kumusta po ang diskarte ng administrasyon vis-a-vis yung pong inyong diskarte naman sa larangan po ng investment? Nakakatulong ba naman yung policy ng administrasyon o lalo kayo nahihirapan? Hindi, ngayon nga, naglalagay sila ng mga policy. Dati, wala eh. Kung ano-ano na lang eh. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ng problema. Ang investment sa energy, matagal. Saka malaking pera yan. Kaya hindi basta-basta bukas o next year o 2 taon. Mga 5 to 7 years ang ano niyan eh. Kaya kailangan paspasan nila yung energy policies at sa pagbukas ng market. Pati yung isa pang issue dyan, yung indigenous gas, no? Gaya ng Malampaya. Kailangan yun magbigay sila ng incentive at i-develop yung indigenous gas natin. Kasi ang Malampaya medyo pababa ng production. Meron kaming drilling program na 3 well ngayon, umpisan end of the month, 2 development well at saka 1 exploration well. Kailangan yan talaga tutukan ng gobyerno yung pag ng oil and gas, pag-explore ng oil and gas. Para kasi lahat ng energy natin, halos lahat imported eh. Opo. Imported ang coal, imported ang LNG. So, medyo exposed tayo sa nangyayari sa buong mundo. Kaya nung in-invade ng Russia ang Ukraine, tumaas ng 500% ang LNG, exposed tayo sa ganyan. Kaya kailangan investment sa sarili natin oil and gas. So ito pong mga pasya po ninyo, yung mga desisyon po ninyo sa investment dito sa sektor na ito, paano po ito naiimpluwensyahan ng mga government policies, especially nga nung dumating po si PBBM? Critical nga yung government policy. Kaya kami nag-decide mag-invest ng malaki kasi nakikita namin na yung policy na nilalagay nila makakabuti sa investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na tamang policy para magandang environment for investment. Pero alam niyo, medyo na po ako doon, na-curious po ako doon. Sabi niyo dati-rate walang policy, para bang padaskul-daskul lang. Ngayon, meron na kayong sinusundan para hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga mamamayang Pilipino. Ano po? Kaya ngayon medyo nagkakaroon na ng roadmap. Problema, ang gobyerno hindi naman kasing bilis ng private sector kumilos. So, medyo paunti-unti ang pasok ng policy. Pero ang policies gusto ni President BBM ay inaano na niya ngayon. Yung huling 2 taon, last 2 years, medyo tinutulak na niya ng gusto yung mga policy. Yung DOE medyo maingat, medyo hindi naman pinakamabilis na kumilos, pero kumikilos na ngayon. Iba talaga pagka pinupukpok ng presidente, ang DOE, Sir Ricky? Kailangan lagi ng pukpukin pa yung mga policy. Kasi gusto niya gawin yung tama eh. Kaya tulak na niya ng gusto. Pero gaya recently, yung auction ng pump storage, dinabas na yung circular. Kaya okay yun. Yung pag-extend ng Malampaya contract last year, yung mga policy na... So nagkakaroon na ng tamang mga policy na dati wala. Puntahan nga po natin yung renewable energy sources. Hindi po kasi madali yun no? Yung bang nasanay tayo dun sa traditional, conventional, tapos punta ka sa renewable. Ano po yung mga challenges na inyo pong na-encounter? Yeah, challenges sa renewable kasi yung
ang number one challenge dyan, yung grid, transmission grid. Yung grid natin medyo luma-luma at paminsan-minsan nagda-down. Nakita mo, biglang yung mga ibang region, biglang may mga brownout na mahaba dahil medyo luma Opo. na yung grid natin. Kaya yung grid ang pinaka-importante para sa renewable. Kasi renewable, solar, wind, hydro, saka geothermal, pag malaking investment pumapasok yan, gaya nangyayari ngayon, hundreds of billions na investment sa renewable. Kailangan kaya ng grid. Problema natin, nahuhuli yung grid. Nako, kumbaga, halimbawa, nabanggit yung solar farm. Halimbawa, may solar farm ka, tapos ang ganda ng production, tapos pupugak-pugak yung grid. Ang laki problema nun. Kasi kung marami mag-invest ng solar at hindi kaya dalhin ng grid, babagsak yung grid. Kaya kailangan, ang importante dyan, may kasamang storage, yung tinatawag na pump storage. Gaya ginagawa namin ngayon sa Wawa at saka sa Uhunan. Yan design para ma-stabilize yung grid. So yung excess na solar, saka kaya mo wind, i-store mo muna sa tubig. Medyo technical. Tapos, yung tubig mag-generate ng power para ma-stabilize yung grid sa mga oras na mataas ang demand ng power. Yung daytime na tinatawag, yung peak, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 5 ng gabi. Yan kailangan stable yung grid. Kaya yung pump storage, critical dyan. Nilabas na ng gobyerno ngayon yung huling circular para dyan. Kaya tama yun. Dati wala naman tayong mga ganun eh. Ngayon talaga na-systemize na yung Imagine po, ang dami-dami pala nating kuryente na ipoproduce, tapos may lugar na brownout. Sakit sa ulo nun. Kasi hindi kaya ng grid. Paspasan din nila yung development ng grid. Oo. Hindi pwedeng isang sangay lang, yung isang aspeto lang ang pinagbubuti. Ginagalingan nyo sa generation, patulog-tulog naman halimbawa yung in charge doon sa transmission, patay kang bata ka. Kaya kailangan sabay yun. Bakit yan generation, distribution, at saka yung transmission, tapos distribution. Sa mga bahay, sa mga factory, ganyan. Kailangan may investment doon sa tatlong yun. Pagka sabay-sabay yun. In the long run po ba, yung long term po, Sir Ricky, kung ganito, may policy na kanyo, may policy, tapos andyan naman kayong mga investor, kahit na medyo mabigat, laki-laki ng puhunan nyo dyan, mararamdaman ba ng mga tao, pati na ng mga nasa negosyo, yung pong significant reduction sa presyo po ng kuryente? Ngayon kasi, umaaray lahat o yung household, negosyante, establishment, etc. Mararamdaman yun. Kailangan lang konting tiis kasi hindi bukas mangyayari yun. 5 taon, 3 taon, 5 taon. Pero itong kahit yung short term, mag-i-improve na yan. Pero mga 5 to 7 years, mararamdaman talaga yan. Saka isa pang bagay, kaya mataas ang kuryente, yung mga taxes. Maraming tax sa kuryente. Oy, teka nga, total nabanggit nyo yan. Anong policy dapat gawin ng gobyerno doon sa taxes kung ba't napakataas ng binabayaran natin sa kuryente? Kasi gobyerno, kailangan talaga ng pera. Madali tax yung kuryente. So, kasi yun yung billing, yung lahat yan, maayos lahat yun kaya madali tax. Gobyerno rin, kailangan ng pera. Kaya medyo hindi kagad mabababa eventually, kailangan babaan lang tax sa kuryente. Yung pong binanggit nyo na may short term tapos long term, mga 5 to 7 years, magkwentahan nga tayo ng panahon. Sa tingin, nakakadalawang taon na si BBM po 4 na taon na lang po siya. Tingin nyo po ba bago siya bumaba sa pwesto, magiging happy naman tayo mga consumers tungkol po sa presyo ng kuryente o power rate? Mangyayari din yun. Taon-taon, kakaroon na ng medyo bababa hanggang nasa competitive level tayo. Pero every year may mararamdaman yan the next 2-3 years. Yun ang importante. Kasi alam nyo, kaya ganun po yung tanong ko,
Siyempre, tayo magkukwentuhan dito. Sasabihin ng mga kababayan natin na siyang nakararami, yung mga middle class o kaya yung mas mahirap pa. Sabihin, puro kwento naman kayo. Hindi naman namin nararamdaman yan eh. Yun lang kasi hindi pwede madaliin eh. Mm. Kasi puro construction yan, puro engineering, investment. Buti nga may maraming mag-invest dito sa sector na to eh. Opo. Dati wala nag-invest dyan eh. Marami po ba ngayon? Pati mga foreigners, ganon? Kasi na-lift na yung foreign restriction sa renewable eh. Kaya pumapasok na yung mga foreigner. Dati restricted ang foreign ownership eh. Ngayon, na-lift na ng gobyerno. Isang critical policy na nagawa ni PBBM yan. Oo. Na So, hindi masyado mentras maraming nag-i-invest, mas malaki ang fighting chance natin, ano? ang kailangan dito, mas marami, ang bottom line dito, at mangyayari to sa next 3 to 5 years, mas maraming supply kaysa sa demand. Mm. Nakita mo, ang produkto, pag isang klaseng produkto at konti lang bumibili, bumabagsak ang presyo niyan. Ganon din yan sa kuryente. Tama po. Ang hindi lang makontrol pasensya na kayo, ha? Yung fuel. Yun Oo. ang, kaya kailangan mag-develop tayo ng domestic source of fuel, yung indigenous gas. Sa ngayon, isa lang, malampaya. Yung hindi tayo masyadong dependent sa imported product, ano? Nag-import na tayo ng pagkain, nag-import pa tayo ng energy. Masyado na tayong exposed. Mm. Doon po sa aspeto na binanggit nyo kanina, marami nag-i-invest sa energy sector, dayuhan man o kaya mga katulad po nyo na nagmamahal sa bayan. Bakit po? Anong ibig sabihin nun in relation to the government of BBM? Kasi pag nag-invest ka ngayon, dahil sa mga policy na nagagay, kikita ka eh. Hindi naman kami mag-invest kung di kami kikita eh. Tama. Tama po. Ba't ako maglalagay ng 200 billion na hindi ako kikita? Di ba? Mm-mm. Kaya may mga policy na makaka-invest ka na mabuti, meron kang medyo dissenting return. Hindi naman masyadong malaki. Kasi nga may Apo. yung kailangan yung presyo ma-maintain ng ano eh. So, kailangan yung balansyado. May return sa investment, meron din efficiency sa system at saka sa supply. Number one, di magkaroon ng outages. Yun ang number one priority. Correct. Diba? Pangalawa, presyo bumaba. Kasi kung malaki yung scale ng investment mo, maski mababa ang presyo, kikita ka malaki. At saka hindi ka pwede kumita kung hindi ka mag-invest eh. So may tiwala kayo sa administrasyon na to, at pati yung ibang mga foreign investors, ganon. Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganun yung tanong ko kasi, baka marinig ni Senator Amy Marcos to dahil siya ay kino-quote dun sa isang balita na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Pag dinala mo ang pera mo sa ibang bansa, linagay mo sa bangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi mataas ang inflation ngayon worldwide eh. Oh. Pag naglabas ka ng pera, kakainin lang, ubusin lang ng inflation yan. Kung meron mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-i-invest. alam niyo yung mga one-liner nyo na yun ang kaya kayo nagte-trending eh. Wala akong pakialam sa kanila. Basta kami nag-i-invest. Bahala sila sa buhay nila kung aalisin nila yung pera nila dito. Nila yun. Sir, tatanungin ko to sa inyo pero huwag kayong magagalit sa akin. Kaya daw invest kayo ng invest dito sa Pilipinas. Sabagay, dati pa naman kayong nag-i-invest. Ngayon, mas matindi ang investment niyo. Dahil crony daw po kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi totoo yan. Ang investment namin, 30 years na kami nag-i-invest dito sa Pilipinas eh. Kahit anong administrasyon. Pero ngayon, kaya linalaki namin investment kasi ayos sa mga policy. Nakikita mo na si BBM talagang gusto niyang palaki ng economy at lumago ang market.
Pagka kumikita ang taong bayan ng pera, ng mas malaking pera, tumataas ang sweldo nila, bumababa ang presyo, gumaganda ang buhay niya, mas malaki kikitain namin. Totoo yun, ano? Hindi, Oo. total na, discuss naman na natin yung tungkol sa tingin nyo sa policy ng gobyerno, ng at least no, executive ng Pangulong Bongbong Marcos, yung pong policy ng Kongreso. Alam nyo, parang taon-taon political season dito sa atin eh. Ito, election na naman. Kaya nga, Hindi pa puro tayo discourage kayo politika. dyan? Isang bagay yun na puro politika. Pero ganyan talaga eh. Ganyan talaga sa atin. Puro politika ang ano eh. So, pero yung pag napasa nila yung Create More na bill, yan, malaking bagay yun, makakabuti sa atin. Saka yung mga ibang administrative, yan yung gas bill para sa indigenous. Pag pinasa nila, makakabuti sa bayan yon. Kaya sa politika, sila ng politika, pero meron naman sila na pinapasa na mabuting mga batas, no? At saka mga policy. Kaya isa-isang bagay, magulo sila, isa-isang bagay, tatrabaho naman sila. Oo. Pwede na puro na lang sila politika at gulo, di ba? Kailangan mag-produce din sila. Magtrabaho din, ano? Magtrabaho din. Magtrabaho din. Kaya nagtatrabaho naman sila eh. Oo. Saka yung mga away-away na yan, yung mga ano, sa politika lang yun eh. Saka hindi rin naman. Opo, sanay na kayo, no? Iba-ibang klaseng politiko na dumaan sa buhay niyo eh. At saka pag nakita mo naman yung politika sa ibang bansa, ang gulo na nila ngayon. Ang Pilipinas na medyo pinaka-stable na politika. Tingnan mo sa Amerika, tingnan mo sa Europe, mga pa, sa France, Netherlands. Magugulo. Sinasabi niya, mas maswerte pa pala tayo sa mga politiko natin ngayon? Sa ngayon panahon, mas stable dito, lalo na yung buong Southeast Asia, ang pinaka-stable na region sa politika ngayon. Ano po nakikita nyo sa investment climate sa natitira pong panahon, 4 na taon pa naman, ng Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan namin improving at gumaganda ang investment climate. Kaya kami nag-i-invest. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Nako, alam ko, kailangan nyo na rin magpahinga, paminsan-minsan, makakasingit kayo ng pahinga. Pero, dalawa na lang po yung tanong ko. Kayo, sabi nyo nga, 30 years na kayo naghahanap buhay, iba-ibang administrasyon. Siguro naman, marami na kayong pera. Ba't ba kayo ayaw nyo pang tumigil? Pwede naman kayo magpahinga na lang, Tito Ricky. Hindi, kasi hindi naman pera ang objective dito eh. Sa English, building something is more important. Kasi kung pera lang, din matagal na, may pera, no? Tsaka nag-invest naman kami sa buong mundo eh. Pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Attend po ba kayo sa SONA ng Pangulo? Hindi ako makabalik in time eh. Opo. Baka po may mga nanonood sa atin na medyo nag-aagam-agam pa tungkol po sa lagay ng ekonomiya natin. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon to as your parting shot po, Tito Ricky. Hindi, just be patient. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado yun. Ang laki ng problema na inherit ni BBM eh. So, medyo mabigat yung trabaho niya. Pero bigyan natin ng konting pasyensya at gaganda din ang buhay ng lahat. Maraming salamat po, Sir Ricky Rason. Salamat. Thank you po. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Salamat. Sarap talagang makipag-usap sa mga katulad ni EKR, ano? Napansin niyo po ba yung akalain niyo, yung itsura lang niya gaganahan ka na eh, di ba? Isip mo, siya mismo ang nagsabi, mag-i-invest ka ba ng ganung kalaki kung wala kang kumpiyansa, kung hindi ka naman makakabawi. Parang ganun ang dating sa akin eh. Ayun, kaya mabuti sa kanila na nanggaling, ano? Sa kanila nanggaling at yung pong marami kasi ngayon nagpapalaganap ng mga ano ba tawag doon? Mga doomsayers. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Ang pakinggan natin
yung mga tao na mismong nakakaintindi kung ano ang talagang lagay ng ekonomiya. O paano? Ayos na ako. Salamat dito sa Bagong Pilipinas Studio ha. Kanina, giniginaw ako. Habang ini-interview ko si Sir Ricky Rason, pinagpapawisan na ako. O sige, sa susunod ulit. See you at the zone ha.